presidente ng Pilipinas. Yan po ha. Kita nyo po, pre-scattered po yan. Kung sabihin yan, talagang ginugulo ko po para walang bias. Wala yung sabihin yung scripted. Ayan. Dito pipili lang po ako. Since hindi po ako si ating president, i-represent ko po ang pangalan niya. Toing? Ay, naglaro pa ako yan. Ito po ngayon ang nararamdaman ng ating President Bongbong Marcos. Kung napapansin niyo po, ang puso niya. Ayan. Bakit po ang puso niya ang inilabas? Sa nangyayari po ngayong tensyon, sa nangyayari po ngayon na balitaktakan, sa totoo lang po, walang masisisi kung hindi siya. Kung actually, ito baka sermonan ko pa nga po yung mga taong nakikinig na talagang sasabihin nilang sila'y makamarcos. Kung talagang makamarcos kayo, sana narinig nyo noon ang YouTube at vlog ko. Napayuhan nyo po ang ating presidente, kung sino man ang nakaririnig nito, na maghinay-hinay sa pagdidesisyon tungkol sa isang pamilya. Dapat po, lahat ng nangyayari, kahit sabihin pa po natin na alam niya o hindi niya alam, at the end of the circulation of the game, sa kanya ito ibabato at siya ang mawawalan ng reputasyon at pangalan kapag itinuloy niya ang laban sa Duterte family. Sinasabi ko na po ito noon kasi nangyari na eh. So it means totoo ang aking hula, totoo yung vlog. Pero ito, nakita ko ngayon dito, ang kanyang puso ay puno ng pangamba. Bakit? Sa nangyaring sitwasyon ng botohan, ipinakita ng sangbayan ng Pilipino na ayaw na nila sa sitwasyon ngayon. At bakit nangyari yon? Dahil po sa, hindi natin alam, kasi ang nakalagay lang dito is dahil sa mga desisyon na hindi napag-aralan. At ang ginamit ay ang impulsive thinking or yung sinasabi natin na kung ano ang may, kumbaga sa papel, ito, binigay ko sa inyo, hindi na niya siguro nabasa, tuloy-tuloy lang, and then pinatupad, and then ngayon nagkagulo. Ang naging kalaban po niya ngayon ay ang sambayan ng Pilipino. Pero marami pa rin naman po nagmamahal sa kanya. Ayan, ang dami pa rin naman po nagmamahal sa kanya. Again and again, kung may nakakarinig po nito na President Marcos po, sana po mapagpayuhan na wag basta makinig, wag basta magdesisyon. Hanggat maaari, i-stop ang lahat ng issue sa isang pagkaing nagbigay sa iyo ng anghang. Kasi kapag ito ay nilagyan mo pa ng nilagyan ng anghang ang isang issue na yan, maniwala po kayo, mapapaso kayo sa dulo. At ang kalalabasan ng pagkapaso, sunog. At ang sunog, pagkawala ng kung anong meron. Nako. Ang sitwasyong ito ngayon na inyong kinakaharap po ay kinakailangan yung pagkaingatan. Kumuha kayo ng magaling na advisor na tuturuan kayo ng tama. Kasi po may isang malaki pong pagsubok na darating sa inyong pagkapangulo. At ito po ay tungkol sa mga tao na magpupumilit na kayo ay pababain sa pwesto. Sinabi ko na po yung totoong nakita ko po. Wala po akong ayan po, mga tao na pinamumunuan ng unexpected na tao na babaliktad sa iyo. May tao pong babaliktad sa inyo na yun din ang magkakanulo siguro para linisin ang sarili niya. Dahil nga may ipit kayo sa kaguluhan, yun po ang lumabas sa tarot. At dahil doon, taong bayan na naman ang gagawa ng paraan at magre-request na kayo po ay bumaba sa upuan.
So yan po ay parating na pagsubok sa inyo. Para po hindi na mangyari yan, ang clue, pag-isipang mabuti. Kung maiisip nyo po, hindi ako against, wala akong against. Ako po nagbabasa lang at ibinibigay lang ng tarot ang kasagutan kung paano mababawasan po yung sitwasyon na yan. Ibig sabihin, pag-isipang mabuti lahat ng desisyon. Hanggat maaari, parang pagkain mo yan eh. Hanggat maaari, ikaw ay umiwas sa sobrang anghang. Napasok ka na nung una, wag mo nang ulit piliting hawakan. So yung mga hindi po ako nakikialam, nagbibigay lang po ako ng payo. Yung mga kasamang mga nagsasalita sa inyo na, oh, ganito, ituloy ito, o ituloy nyo ang impeachment, o ito naman isa, request for impeachment. Tandaan nyo po, napaso na kayo sa ama. Huwag nyo nang hayaang mapaso ulit kayo sa anak. Pag-aralang mabuti. Again and again po. Pag nagkamali po kayo ng desisyon, Mr. President, pagbagsak po ito ng political career, ng pamilya. Ito po yung naitarot ko na rin po dati kay Ma'am Emmy Marcos, na mahihirapan. Kung napansin nyo dati, ang taas ng rating niya. Tapos pumasok siya nitong huli. Tapos inendorso pa po ng ating Ma'am Sara Duterte. So ibig sabihin po noon, nanganganib na mawala ng, hindi naman po lahat kasi, yun sinasabi ko, hindi naman po lahat ng tao ay nagkagalit. Pero karamihan po ng tao nag-iisip na masyado na pong personal, nawawala na po yung batas. So dun po nakakatakot. Baka biglang yun din po ang magbigay ng trigger para ang mga tao ay mag-aklas. Kaya sana po pag-isipang mabuti. Pag-isipang mabuti po kasi ako para sa ikabubuti ng lahat. Ito kasi biglang tumayo ang isang ikaw ay isang hangman. Ngayon naiisip mo na parang naiisip mo na ang nangyayari. Pero paano ibabalik ang nakaraan? Yun, true, siguro, wag na nga ulit humawak ng mainit na bagay pagdating dyan sa case ng mga Duterte. Yun lang po talaga makakapag-bagdam ng inyong karir. So dito sa mga pagbabago, Meron pa po. sa dito Bukod sa po doon, pagbabago, Honorable Erice, nakasaad ba dito na yung presidente ay nagbibigay ng proposal during the Bicameral Conference Committee meeting? hindi po natin alam yan. Sila lang po nakakaalam. And this is precisely my Kaya nga po point. nagtatago na sila lahat. This is Lahat sila, wala na precisely rin my alam. point, Mr. Speaker, distinguished colleagues. Managot ang dapat managot. Kung sino man ang lumait at nanggulo ng proseso ay dapat managot. But we can't muddle the issue by finger pointing and saying na ito si Juan, ito si Maria, ito si ganito ang nagpasok. Mas lalong nagiging magulo ang sistema. Ang katotohanan, Mr. Speaker, with due respect, Honorable Arice, merong proseso, merong sistema, nagkataon lang na malamang may umabuso. At yung pag-abuso na yon ay hindi mo pwedeng ituro sa kahit sino na walang preba. If we want to reform the system, let us reform the system through a transparent budget process. Huwag yung turo dito, turo doon kasi gulong-gulo na ang Pilipinas. Gulong-gulo na ang mga tao. Let's base our comments, our statements on facts. Kaya balikan natin. Kung puputuli natin May I ang abuso respond, na Mr. to. Speaker? May I Yes, respond? if I may, Mr. Speaker, Can we that's why allow my the gentle question lady is, to finish? kung puputulin natin ang problemang ito, let us not have motherhood statements. Let's have definite proposals to address the problem. So my question, Mr. Speaker, can the Honorable Erice enumerate the reforms that he believes are needed so that we will be guided to do this?
Mr. Speaker, maliwanag po ang sinabi ko kung napakinggan niya. Sino po ang unang may responsibilidad? Ang Pangulo. 2023, GAA, sinalaula ng Kongreso. Binawasan ang pondo niya ng halos 300 bilyon. Hindi nangyari yan sa kasaysayan ng mga naging Pangulo sa Pilipinas. Pinabayaan niya, hindi siya kumibo. Yung kabinete niya, hindi kumibo. Specific yon. 2024, binawasan, sinalaula ng Kongresong ito, 500 billion. Binawasan ng President's budget, hindi kumibo ang Presidente, hindi kumibo ang ating mga kabinete. 2025, 473 billion, pati yung mga pondo para sa mga flagship projects ng Pangulo inalis. Kaya na-delay na lahat ng mga proyekto. Hindi pa rin kumibo ang Pangulo. Hindi pa rin kumibo ang kabinete. Number one na may problema, command responsibility ang ating Pangulo. Very specific yan. Pangalawa, pinsan ng Presidente. Ang ating speaker noon, si Speaker Romualdez. Hindi ba sila nag-uusap? Tatlo. Can we allow the gentleman to finish? Yes, please. Pangatlo, kitang-kita naman natin. Balitang-balita. Dalawa lang nag-uusap sa pagbabago ng budget. Yung mga member ng BICAM, hindi alam. Sinabi ni Senate Finance Chief Grace po, pinirmahan niya lang pero hindi siya alam. Ang si Senate President Chis Escudero lang at si Chairman Saldico lang ang nag-usap. Regular ba yun? Hindi po regular yun. Maliwanag po yung mga sinasabi ko. Specific.